Eudora, yung kanilang naging sagot doon sa may Lancelot, hindi Your team naging is successful. But the bans here na makikita natin will be a little bit different para sa side ngayon ng GigFam, and they chose to ban this Hellcurt. Now, ano pa ba yung mga magiging open dito? Hindi pa tayo nakakakita dito, Prof B, ng kanilang ng core into the mid lane dito ng Todak. What's gonna be a Zico hero? Tayo ba ngayon na makakita dito ng Lancelot? Or yung YSS na sinabi mo kanina, posible rin siguro. Let's see kung makakita nga tayo dito. Lancelot is removed. Iniipit na rin ba? Ulit naman sila ngayon ng GigFam. Sabi kami naman ang magdidikta ng drafting. Last ban for the side ng Todak. Tinitignan ko, no? Yung first 3 bans ng dalawang komponan, same na same. No? Same na same yan for the first game with the first 3 bans. Tama ba? Oo, tama. Sabay naglumiliko lang sila doon sa second phase banning, and those were the situational pick na kasi for both side. Pero look at the ban dito, Prof B, ng GigFam. They already canceled two possible heroes dito ni Zico. So ano ngayon ang maiiwan sa kanya dito? What do you think? Is the Claude gonna be possible, pero they might be too squishy? They could potentially get do you think a mage? Tingin ko 1-1 hindi na siya possible unless they put the Esmeralda on the mid lane. Pero bihira tayo makakita here on MPL Invitational na gumagamit ng core Esmeralda on the mid lane. Now, I may say in terms of dito marksman, for sure I'm heavily leaning towards a YSS, pero baka pick na kagad to ng GigFam Pero Khalid ang kanilang nakuha. Getting all the strong side lanes ang ginagawa dito. YSS ginuna ng Todak Esports for their lineup, and kailangan pa nila ng they need a tank. Tank. So what's gonna be it for their tank? Will they be the one to use the Akai ngayon, Prof B? Pwede. Actually, pwede nga Akai, or medyo payat kasi ang Bastion. Medyo mahirap kasi wala silang crowd control. But speaking of crowd control, they get one of the biggest crowd control, of course, yung implosion dito ng isang Tigreal. So yeah, we've seen it kung paano magpapan out dito. Ang gusto dito ng Todak, they could potentially fight it onto the late game. They had this early aggression coming here from the Farsa and as well with the YSS. Ngayon, it's all about GigFam. Makikita natin for the side of GigFam dito is their aggression and their Selena and their Johet. Pag ito ang nagdikta ng tempo ng laro na to, this might be on the GigFam side. Now, what is lacking on their side? They need a side laner ngayon dito, Prof B. Pwede pa silang actually pwede silang mag-back siya dito sa side, or this is Uranus para is okay, yes. sa side lanes na para sa GigFam. But they will be the one to use the 1-1, no? So, yeah, I guess GigFam here, I think itong GigFam na to, pagka naging maganda pa rin talaga yung early nila dito, specifically with Freeze, they could potentially take this game on game number 2, pero looking strong ang ng draft dito ng Todak all throughout. If this YSS hindi mapasok basta-basta ng GigFam, magiging problema sa kanila to, let alone yung Farsa. Nakita natin to with every game here on MPL Invitational, not only on MPL Invitational, even with other tournaments here on the Philippines. Sobrang sakit ngayon ng Farsa. It's gonna be going all throughout into such damage, tapos pwedeng sobrang reliable pa on the late game. Ayan yung sinasabi natin reliable. Of course, yung Farsa, kailangan nila bantayan lang yung depensa ng Todak maganda. So, wala na silang problema in terms of clearing the wave. Ang kailangan lang talaga dito ng Todak is ma-utilize nila na or ma-maximize nila etong si Farsa sa early game, which is, ang bilis kasi mag-rotate nito Wings by wings, go sa mid, feather earth strike, then balik agad kung may mag-rotate sa sides. Ilang seconds lang naman ang cooldown ng isang Exactly. feather earth strike. Ang ano lang dito, no, para sa side ng GigFam, parang ang bagal ng minion wave clear nila. No? Hindi ganon pero look at here, that is gonna be an early ejector here for E1, pero I guess it's definitely okay. Pero expected na to no? Expected na magiging aggressive talaga dito ang mga members dito ng GigFam. Pangalawang bato, etong si Zico, there's a slow coming from Freeze. Look at this, there's a jump in slide. Zico might fall, and another shotgun. Sabi, kaya ko namang ulitin yung kanina. Freeze doing a great job.
alam mo yung patakas ka na eh. Oo. Nabato ka pa. And very unfortunate yun para kay Zico. Why? Kasi level 1 pa lang siya Wala pa siyang traceless. At on point, that flame shot, laging ginagawa. Now, ang ganda na positioning dito ng trap ni Freeze. Inaalam niya na ngayon kung kailan. This is gonna be a good vision para sa pag-i-invade nila doon sa orange buff. Alam nila na hindi na nila makokontest yung purple, but Iwan did a great job to cancel that purple buff. Pero mukhang babawi dito ang Geek Fam. Alam nga yung position, nagpo-position agad dito. Etong si Vince against Ren V. Though hindi sila naging successful to get or snatch that purple buff, still liliko sila doon sa pangalawang buff. Another ejector. Etong si Suns, nanggugulo lang. They trying to delay the rest of the Todak. Look at this. Sabi niya mga 2 buwan na ako naandito. They want to burst. Etong orange buff nila. Raceless up, going in, Freeze. And as well, etong si Sun. Medyo masyado ata sila nagtagal dito sa ilalim. Pero they will still take down Zico. Sabay takbo lang sila right after nila ma-pick off Momo for the exchange. Good exchange nga ba to? I don't think so. They're able to take down the core hero, pare group. 2 beses na nga napipin down dito or rather napipick off dito si Zico. That's not a good news. Though, I think okay pa rin naman for the side of Todak dito. The lead is 1,000 lead pero ang pinakadelikado is yung top lane. Yung kanilang Yuzhong na-pick off din as well ni Xuan. Another delay pero may pick off na naman na magaganap. And this is the 3rd time na binabantayan ng Geek Fam at sabay takbo. Hindi, meron silang counter go. That's a fake back Pwede pa silang gumaw dito. Another throw from the side of Geek Fam. Hindi nang makabante. Momo as well as itong si Zico kailangan na mag-triple ingat dito sa early aggression na pinapakita ng Geek Fam. Grabe yung zone out dito ng mga members dito ng Geek Fam. Look at Suns. Binabantayan niya lang yung Esmeralda and one more flame shot doon sa ating Farsa. Freeze here being one of the best Selena games they had. Yung araw, munti ka na naman ditong tumama. Sabi natin kanina, walang mabilis na minion wave clear ang Geek Fam. It doesn't matter kung kaya naman nilang i-zone out yung mga members dito ng Todak. So far, ang ganda ng pag-snowball nila dito, Prof. B. Look at the jump, walang galawan. And another kill every time po position dito ang Todak. Nauunahan sila ng Geek Fam. There's a Dragon going inside from Zuns. 4 mace, delikado. Down to 5% ang kanyang buhay. Makukuha dito ni Baby Ruka. Susunod pa ata si Momo. Pero Momo will not survive. Diyos ko, massacre ang pinapakita ng Geek Fam against Todak. Yes, nag-agree ako sa Prof. B. Yung massacre, not only that, kumbaga, dito, yung Todak, sila yung nagsaing nung turtle, niluto nila yun, pero kinain lang yun ni Baby Ruka. Pagdating niya doon, retribution lang kagad. From there, nasayang yung oras dito ng mga members ng Todak, killing that turtle. That was a very risky play. Sabi nila, kailangan natin tong makuha, pero on point. Geek Fam dito, mga kaibigan, they are on the roll here against Todak, at delikado ngayon dito ang mga members nito. Another arrow ba will connect. There's an traceless move coming from Zico. Yung arrow lang talaga ni Freeze, no? Yung arrow ni Freeze talagang bitaw siya ng bitaw to the point na wala kasing idea, I think, etong Todak kung nasa nakapwesto si Freeze. Look at there. Tingnan mo to, Prof. B. Itong highlights na to. Look at that. Pinaghirapan yun nila 4 mace. Ito na yung na-steal Dito, ni Baby Ruka yung turtle and at least get a double kill on that Yuzhong and as well with Esmeralda. Hirap na ngayon dito ang Todak, Prof. B. Ayun nga, hirap na hirap talaga sila dyan. Kung titignan mo may ejector na panimula, may arrow na panimula, habang yung setup dito ng Todak, wala pa naman tayo masyado nararamdaman. Yes. The Dragon, pwede nilang takbuhan. Yung implosion, pwede nila rin pwestuhan. So, kailangan lang ng talagang crucial na huli. Itong si Iwan, sama makabalik or to get or may snatch yung momentum na binubuo dito ng Geek Fam with that early aggression. Look at Juan, nagro-rotate doon sa likod and there's the jump for the perfect in. Zico na naman ang na-pick up dito. Another unstoppable force. Zuns and the rest of the gang, tinurbo ng isang mabilis. Grabe. Speaking of turbo, Prof. B, tignan mo rito si Zico. So, total shutdown on the YSS. The reason na nasasabi ko dito na hirap na ngayon dito ang Todak, this is almost a 4v5 na laban. Dahil hindi pa nga sumasama dito yung 1-1. What if sumama pa to dito si Renvi? Look at Suns. Ganyan siya confident na i-zone out 4 na members ng Todak. Hindi man lang siya madikitan. Tinan mo yung
yung ginagawa talaga dito ng Geek Fam. May part dyan na, di ba, nagde-defend sila doon sa torre sa gitna. Nabigla sila na si Xuan nasa likod na nila. Oo. And the jab. At alam mo na sabi nila, Ano sabi? nice one. Oo nga eh. Grabe naman. Naku po, Siku. Todak, medyo delikado na matodas sa ating tournament. Last mo na yan, ha? Eto na, Xuan and as well as Renvi. Wala na! Momo going in. Hindi, tinatakpan lang siya dito. Nakangaligtas ba? I don't think so, Suns. And will fall down another arrow. Still will not connect. Very aggressive Geek Fam na nagro-rotate onto the top kay Momo. Eh, lugar niya yun eh. Ang tawag dyan, Momoland. Momol. Hindi ko alam Korean pala sila. Oo, Oo. bago na. Pero kidding aside, Prof B, sabi mo na kanina, Geek Fam, sobrang systematic nila. Nadala nila to here on this game. Tinanong natin yung isa't isa kanina, will Todak respect here yung Selena dito ni Freeze? They didn't kasi sabi mo, alam nila kung paano to maglaro kaso medyo nagkamali yata sila doon, Prof B. Because Freeze dito, 504 KDA. Look at that, masakit pa naman din damage dito ng isang Farsa pero hanggang doon na lang yon. After ba mabitaw ang kanyang Feather Earth Strike, tsaka bumabalik. Etong mga Geek Fam, kumbaga para silang mga langgam, pag push mo ng tubig, pag wala na, babalik ulit. No? Oo. Tuloy-tuloy lang. Now, Nakita mo yung ginagawa doon nung Johead? Oo. Kumbaga, parang pinapanood na lang doon ng Todak na mabasag yung torre nila. Nandito lang yung Johead naka-ready for the ejector. Hindi sila makalabas sa mismong base nila. so much for Geek Fam, the aggression, the momentum nasa side ng Geek Fam. Now, the question here, Rob Luna, ano ba yung kailangan gawin dito ng Todak? Saan mo makabalik sa kanilang game sa ganitong sitwasyon? This is actually that's gonna be a very hard question, Prof B, kasi sa nakikita ko ngayon, it's all about Geek Fam. Paano nila ito mababawian? Kailangan magkaroon like a few mistake dito ng Geek Fam, mag-overcommit, pumasok doon yung link, pero hindi natin nakita yun. Yung game number 1, napaka-disciplinado nila. Dito sa game number 2, we've been seeing 4v5 all day, parang tuloy-tuloy. Ngayon pa lang sumasama dito si Renvi. Now, magiging problema na rin sa kanila tong 1-1. Look at that Renvi, 0-0 KDA, meaning to say, hindi siya napapakialaman, hindi siya napupuntahan kasi hindi rin talaga kaya dito ng Todak. They have the vision, pero wala silang kakayahan to pick off yung mga members dito ng Geek Fam. Having that Mountain Shocker still not enough para mag-umpisa sila ng gulo. Ang nakukuha na lang dito na farm ng Todak ay yung paharating or hinahatid na minions na mangyari dito. And looking good for Geek Fam. I think they need to wait for the next 80 seconds or might as well sa 12-minute mark para rekta. Tingin Rekta ko. enhance Lord, no? Kasi kanina parang ginawa nila yun eh. Pwede. Meron silang chance, meron silang opportunity to get it an early Lord. Pero ginawa nila, pina-enhance muna. It's either that na hintayin Oh, yun. nila. Look at the Lumipad crossbow of Tang. Still gonna be killing that Esmeralda. Sumunod Sunod pa yata. Siko might fall! And there's a follow-up na naman na burst damage coming from the side of the Geek Fam. Jumping in, inuwi nga lang naman. Etong si 1-1. And the implosion, still not enough. Trying to hold the rest of the members dito ng Geek Fam. Another arrow will be thrown by Freeze. Diyos ko, si Freeze all over the map. Grabe yung kanyang aggression, the map awareness, yung kanyang vision dito na binibigay. Another ejector, and look at that as a bonus round na nakakuha na naman si Yusong dito, pare ko. Nakita mo yung ejector na yun, Prof B? The arrow did connect, nilagyan doon ng trap. Tapos ang ginawa doon nung Johead, binato niya sa isa pang trap. Grabe. Trappers. Trapperist. Trapperist. Oo. Yung combo na alley-oop sabay trap, another arrow. The setup, Diyos ko, wala pang Lord na pinapakita dito ng Geek Fam. Still, makuha na nila tong mid. Yung bottom, natitira na lang ata etong top para sa side ng Todak. It's still good for the Geek Fam. 3-40 ng ating score. Oo, alam mo, Prof B, I don't think Geek Fam will be waiting for the Luminous Lord. They could just simply get the Lord right now and it's gonna be uncontested. Hindi kaya ng Todak right now na sumabay dito for the rest of the Geek Fam. Tignan mo dito si Renvi, yung 1-1, sosolohin ko na lang dito yung Lord. Total, kaya ko naman. I-zone out nyo na lang sila para hindi nila ako dito magulo. Tama, nakaposition dito yung Joy. If ever may papasok sa entrance, habang nakabackup lang, etong siling, na lumigo na sila. Auto Lord, and let's see kung paano gagawin ang next step dito. Doy, trying to snatch pa. Kala ko makukuha pa using that Mountain Shocker. Eto na guys. Bebuelo na ang next Lord para sa ating for the next 10 seconds. Item check. Looking good. Ang gusto ko itemization dito. Nung 1-1, no? nung Naka-sea 1-1. halberd na siya agad. Oo, maganda early pick off
para sa isang Yuzong Esmeralda negated na sa ganitong posisyon. Wow, this is a total shutdown for Siku. Kung gaano kaganda yung nakita nating effort sa kanya coming from the link, hinahirapan siya rito on the YSS. Why? It's all because the aggression dito ng Geek Fam. Not only that, yung mga ejector, yung mga pana, sa kanya lahat nakadirekta. Pero yung Lord, diretso sa gitna. Ito na ang pagdiretso dito ng Lord, the rest of the Geek Fam going in. Zuns, very aggressive. There's a jump in coming from Momo just to clear the wave to delay things out. Mountain Shocker, sinigot ng mga tanong. Here comes a Dragon Form. Pero wala, hindi takot ang the rest of the Geek Fam para makapasok dito sa base militar ng Todak Esports. Down to 10%, there's a jump in and the game 2 goes for the side of Geek Fam, closing the series 2-0. 2-0, 2-0 nga dito. Geek Fam Indonesia still surprising everyone here on MPL Invitational, and most likely, Prof B, makakakita tayo bukas ng semifinals ng mga Indonesian teams natin. And of course, props pa rin